First gear, second gear, third gear, fourth gear, and then fifth gear. So ito yung pinaka-critical na laman ng makina, no? Pag sinabing transmission, yan yung sinasabi nilang granahe doon sa loob ng makina. Yan yung mga gears nag-i-engage and then nagdi-disengage para gumana yung first gear, second gear, third gear hanggang sa fifth gear. So yung ibabahagi kong transmission sa inyo, 5-speed siya. Kung maalala yung video natin na disassembly, ito yung transmission niya. Kaya ito munang ginawa ko dahil hindi pa ako makabili ng clutch gear. Dahil nabungi siya, no? Nabungi yung clutch gear, hindi natin napansin sa video. So papakita ko sa inyo mamaya. So, simulan na natin mga kabiker. So ito na yung transmission natin mga kabiker, nakakalas na yan, meron siyang mga washer yan. Yan. So bubuuin natin yan. Papaliwanag ko sa inyo kung saan yung first gear, second gear, third gear, no? So yan na yun, nakakalas na, bubuuin na natin. So ang unang gagawin natin, ito kasing transmission o gearbox, meron dalawang part ng shaft niya, no? Isang main shaft, isang counter shaft, no? Hindi tayo malito, input shaft tsaka output shaft. So, kunin muna natin yung input shaft. So, tawag na ito input shaft. Itong input shaft, pwede naman siyang tanggalin to pero hindi ko na tinanggal. Itong third gear, tsaka permera. So, itong permera, hindi siya umiikot yan, nakapix yan. So, permera tsaka tertiera yan. Meron siyang circlip yan, pwede mo siyang tanggalin o palitan. Permera, tertiera. Ilagay natin yung washer. Yan. So, trash washer tawag niyan, no? Trash washer. And then, ilagay natin itong gear na to. Itong gear na to is naka-engage yung clutch gear. So, ito, papakita ko sa inyo. Kaya ako gumawa ng video niyan kasi nabungi na yung clutch gear natin dito. Ayan. Nabungi yan, kaya ang ginawa ko ngayon yung transmission muna. Siguro matatagalan tayo dun sa part 2 ng ating video, no? Ang assembly part 2 niya. Dahil kailangan ko pang umorder nito. Ito yung papalitan. Dito yung nagkakaroon ng problema, kaya tinatanggal ito, ginagrind, and then pinapalitan yung sa loob niya, yung clutch damper niya, and then i-rebit. So, ito naman yung papalitan natin. Ganun din. Siyempre, tatanggalin din natin to, at para makuha natin to. So, yun. So, ikabit natin dito. Yan. So, ito yung papaikutin nung gear sa may kick. Then pangalawa, para hindi kayo malito, may mga bilang naman yan eh, yung mga ngipin yan. So susunod natin, bilangin natin yung gear dogs niya. Yan, 4. So kuha tayo ng 4 ngayon. Hanapin natin yung 4. So yan. So yan ang match niya. Ang palatandaan niya para hindi kayo malito, etong gear dogs niya, may hiwang 2. So, ito may hiwang isa. Yan yung match niya. At saka pumasok siya. Hindi ganito. Hindi siya ganyan. No? Hindi. Pag ganyan siya. Yan. So, ganyan ang tsura niya. Dapat, magkalayo sila ng gear dogs. So, yan. Permera, tertiera. Itong kinabit natin, kwarta. Hanapin naman natin yung quinta. So, yan. Ayan. Permera, segunda mamaya, tapos tertiera, kwarta, quinta. No? Tingnan nyo mabuti. Permera, tapos dito yung segunda mamaya kakabit natin, and then tertiera, kwarta, quinta. Bago natin ito kabit mga kabiker, kabit muna natin circlip niya at saka yung washer. Meron siyang circlip ito. Ito, tinanggal ko na para maipakita ko naman sa inyo kung paano ikabit, no? So gagamit tayo ng circlip plier. Ito. Yun lang yan. Then, hanggang sa makarating sa yan, yung marker. Makikita nyo. Ito, dito natin ilalagay yan. Kakaiba kasing circlip to eh. Hindi ito yung circlip na may butas. Yan. So, yan. Hindi siya makakalabas. So, nakabit na natin, no? Lagyan natin ng spline washer. To, dito to. Ayan. And then, yung quinta. Lagyan natin quinta. Ayan. So, nag-engage yan, ganyan. Tapos babalik. Ito naman,
Pag nag-engage yan, bumabalik din yan. So yun, yung kinabit natin, yun yung pinaka boundary nya, no? Ito ang magmumove, hindi yun. Ito ang tutusog, yan. So mag-i-engage na yan. And then yung panghuli, segunda. Ito yung segunda, no? So dyan yan, segunda yan, at may washer din yan. Ito, malapad yung washer nya. Yan. So buo na natin yung input shop. Doon naman tayo sa output shop. So ang gear na to, kwarta. Dito naman sa output, ito, meron din yung circlip. Hindi na natin tinanggal para mabilis tayo. So unahin natin kabit yung ito. And then kailangan natin maglagay ng washer, busing. Kailangan dito sa permera kakasya to. Ayan. So pasok siya, no? Ayan. Lalagay natin dito. And then etong gear na to, ang ayos nito dito nakatap. Tap. Ayan. Bago natin ilagay, siyempre maglagay tayo dito ng washer. And then bushing. Ayan. Then ito na. Ito yung tinatamaan ng kick, no? Kabit naman natin yung kinta at saka segunda. So ito yung kinta. Kailangan pa ganyan. Yan, pa ganyan. Hindi pa ganyan. Pa ganito. Ayan. So kabit na natin yung washer dito para hindi natin makalimutan. Ayan. Then, yung last, dapat pa ganito. No? Hindi pa ganito. Kasi maglalak yan eh. Pag pa ganito, freewheeling siya. Malalak lang yan pag tumas na ito. Yan. So, ganyan na ayos niyan. So, pakita ko sa inyo. Yan. Buo na yung transmission. Papaliwanag ko sa inyo kung saan yung permera. Itong dalawang gear na to, disregard nyo muna yan. Dito muna tayo. So, ang permera dyan, mga kabiker, ito, permera. Pag dito sa output, palaki hanggang sa paliit ng paliit. No? So, dito, umpisan natin dito sa permera. Ang permera ito. Ito yung first gear. Pangalawa, syempre yung susunod na mas maliit sa kanya, ito, second gear. No? Tandaan nyo, first gear, second gear, third gear, fourth gear, and then fifth gear. Palit ng palit yan. Dito naman, sa input shop, yung permera, maliit at palaki naman ng palaki. Tingnan nyo, ito yung permera yon. Yung segunda, ito na, lumalaki na siya. Tercera, ito na yon. Kwarta, and then yung kinta. So yan, buo na yan mga kabiker. Ikakabit na lang natin yan dun sa part 2 ng ating assembly. Hindi kayo malito, may mga gear dyan. Yung first gear dyan, ito, bilang nito mga 13 teeth to, no? And then tong tertiara, ang pan nito 20 teeth. Then dito sa fourth, 23, I think 23 teeth. And then tong fifth, 25. Dito yon. So iba rin dito. So alam nyo na, sa output shop, yung permera malaki. Susunod yung ito, tertiara, kwarta, kinta. Dito naman sa output, yung maliit, permera, segunda, tertiara, kwarta, kinta. So 5 speed mga kabiker. So ganun lang kasimple ang pag-assemble ng transmission na dapat alam natin. Wait natin to sa makina, hindi tayo magkakaproblema, no? So ayan, ipaliwanag ko na sa inyo. Hindi natin ibalik yung para maibabad ko pa sa gas. Kasi kailangan maibabad sa gas yan para hindi siya nagmo-moist mga ngalawang, no? Kailangan binababad dyan. So binababad natin lahat dyan sa gas. Pag nag-moist kasi siya, madaling magkalawang. Kadalasan na umuugong yung motor natin, nagkakaroon ng ugong dahil sa transmission. Bungi-bungi na yung
Ibungin na yung ngipin niya. No? So ayan, kailangan nakababad siya para hindi siya mag-moist, hindi siya mangalawang. Napaka-sensitive kasi ng transmission, lalo na pag nangalawang yung mga ngipin. Depende na kung paano nyo alagaan yung gears nyo. Importante kasi nakababad siya sa gas para hindi siya mag-moist, hindi siya mangalawang. So ganun lang yung pag-assemble ng transmission. Mga biker, ganun lang ang pag-assemble ng transmission. Kailangan alam nyo ang bawat gear niya. At kung magpapalit kayo, bilangin nyo yung ngipin niya para hindi kayo mahirapan. Pero yung mga nagtitinda ng motor shop ngayon, alam na nila kung basta't sinabi mong third gear, alam na nila basta 125, ganito. So yung transmission na pinakita ko, ito yung nasa video natin na disassembly. Rusi Charger 125, yun yung model ng motor. So I hope na may natutunan kayo mga kabiker. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And click nyo lagi yung notification bell. Very important to mga kabiker. Para ma-notify kayo every video na i-upload ko. Muli mga kabiker, thank you for watching again.